Target ng Commission on Elections na matapos ang pamimigay ng kagamitan para sa halalan gaya ng mga balota sa Biyernes. Ayon sa poll body, nasa 95% na ito. Plano ng COMELEC na pabuksan ang ilang ballot box mula sa 2022 elections para matuldukan na ang issue ng di umano'y dayaan. Kakausapin natin ngayon ang chairman ng COMELEC na si George Garcia. Chairman George, magandang gabi po sa inyo. Thank you very much for being with us tonight. Umpisan po natin, like 1 or 2 sentences, reminder lang po sa mga botante at botante at kandidato ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Magandang gabi po sa ating po mga kandidato. Ipagpatuloy po natin ang pagtalima, pagsunod sa aming po mga patakaran sa mga guidelines natin upang hindi ma-disqualify o mapailan ng kasong kriminal dahil yan po isang election offense. Mas maganda po yon dahil at least po kahit paano magtutuloy-tuloy po ang inyong pagiging kandidato at hindi matatanggal ang pangalan sa listahan ng mga kandidato. Alright, Chairman George Garcia. Sir, pag-usapan na po natin itong proposal ninyo, no? Magbukas na lang tayo ng ballot box para matapos na itong usapan kasi para bang ang nangyayari yung mga grupo, some groups are putting the elections, the result of the 2022 elections in doubt. So now, you've come up with what you hope or think will be a solution. Hopefully, para bang some wild, I don't know if this is a wild idea of yours, sir, or it really is a very serious idea and you think na talagang this will put to rest all the doubts. You want to open ballot boxes. How exactly is this going to erase the doubts, sir? Yes, ma'am. Actually po kahapon naging maliwanag sa ating pagdinig. Dalawang sides po kasi ang naglalabat, nagtutunggalian dyan. Nagsasabi na may na mali at nagkaroon ng dayaan, sinasabi wala. So sa atin po, ang pinaka-best evidence po talaga kasi tanggalin mo muna yung result ng makina. Ang pinaka-best evidence po ay ang ballot boxes, yung mga balota na nasa loob ng ballot boxes. Nasa kapangyarihan po yan, mampiyan ng Commission on Elections upang to masettle na once and for all yung mga duda sa nangyaring halalan. Mas maganda po, ang gagawin po natin, ikukumbinsin natin ng Commission and Bank na magpabukas po tayo ng mga boxes. Ang pipili na po yung petitioners na nagpapadisqualify ng Smartmatic bilang supplier ng Commission on Election sa mga future procurement namin. Bukas po tayo, sila pong pumili, bilangin po natin yung mga balota at pagkatapos po makikita natin kung yung mismong bilang ng balota ay tumutugma sa election returns na naimprenta ng mga makina at yun din po ba ay tumutugma sa na-transmit na results sa mga canvassing sites po natin. Chairman George, let's remind our viewers, no? So syempre there are hundreds of thousands, tama po ba? No? You can give us the exact number of precincts, therefore hundreds of thousands of ballot boxes. Please give us the exact number, no? So those ballot boxes, like you said, they contain yung mga balota sa mga presinto at yung election return. Pero meron din pong separate and distinct din po yung mga ballot box na nandoon sa mga city, municipal o provincial canvassing na may mga certificate of canvass. So pinag-uusapan natin dito yung mga, like you said, yung mga galing presinto na may balota ng mga individual voters at yung ER. So how many, first sir, how many in total mga election returns galing sa mga presinto and therefore yung total number ng ballot box? Nakarang election po ng 2022, ang ating pong presinto ay 107,000. Nangangulugan po 107,000 na ballot boxes po yan. Hindi naman po natin mampiya pabubuksan ng lahat. Kasi po napakatagal po. Huwag naman. Time napakamahal. I-invalidate na lang natin yung elections kung ganun din lang, kung bubuksan natin lahat. Okay, so 107,000. So ilan po ang pabubuksan ninyo? And I'm sorry, let me correct myself. Sabi ko kanina hundreds of thousands. A little more than 100,000, sir. Sige po, go ahead. Sa atin po, pipili lang tayo ng representative sample at ang pipili po mismo kung ano presinto ang gusto nilang pabuksan. Halimbawa sa Region 1 ay ang mismong petitioner, yung pong sina Secretary Rio. At the same time, sa Region 2, Region 3 at lahat ng regions, kukuha po tayo ng samples at doon pa mismo natin pabubuksan sa mga rehiyon na yan in the presence of all stakeholders. At hindi naman po lahatan. Kasi po, pagka po lahatan, protesta na po yun. Right. Wala naman po tayong protesta sa kalas yan
posisyon na pinagtatalunan at sinasabing meron daw pong dayaan. So sa atin po kahit representative lang at least po sa kanila nang galing yung bilang at number ng presinto at yung mismong barangay na gusto po nilang pabuksan. Okay, representative sample at doon lang sa region. So hindi papadala dito sa COMELEC, National COMELEC headquarters, mga rehiyon lang hanggang region. Representative sample meaning like how many, sir, are you going to allow na ballot box na bubuksan sa Region 1, sa Ilocos region? Yes, hindi ko pa po yan masabi sapagkat Okay. pag-uusapan namin yung action na yan, but definitely dapat po yung representative sample na yan ay hindi naman magiging too expensive sa part ng commission. Siyempre po, kami Oo po nga. yung gagastos niyan. At number two, Exactly. yung mas magiging mabilis po yung pagtingin natin at pagbilang upang malaman na kaagad natin ang katotohanan. Chairman George, parang kumbaga never-ending na ito, no? Kasi I remember noong May elections, May 2022 elections, meron pong tinatawag na random manual audit ng NAMFREL na partner nga ng COMELEC. Meron ding ang PPCRV, ang ginawa po nila, pina-check nila sa mga math professors ng different universities yung mga natatanggap nilang transmission. And both NAMFREL and PPCRV said, in general, na satisfied sila sa result. No? So does this, parang this is a third review of the election results? Ganun po. And you are in effect repeating what NAMFREL did and what PPCRV did. Actually po, kung tutuusin yung pong ginawa ng NAMFREL at saka PPCRB, yan po ay nakaprescribe talaga sa ating mga umiiral na batas. Kaya lang po, nasa kapangyarihan naman po ng COMELEC, but just for us to be able to find out the truth. Hindi po natin ipagkakait yan sa kung sino man nangangailangan ng katotohanan. Meron pong isang Supreme Court decision, nanghihingi yung petitioner ng mga dokumento sa COMELEC patungkol sa ano ba talaga ang results. Ang sabi po ng Supreme Court, may mga ibang paraan naman para malaman mo ang tunay na result. Why did you not go to the ballot? So sinunod po natin yung pong naging desisyon ng Korte Suprema. Sa atin po, Ma'am Pia, para naman po lahat ay makontento na, hopefully, sa gagawin. Hindi pwede naman pong isang ballot box lang, bawat region. 17 regions lang naman po tayo. Sila lang po ang pipili. Para lang po once and for all, settled ang issue. Will that be contrary to the law? No. Hindi po, baka po nga mas masuportahan pa yung ginawa nating random manual audit na may 99.9% na accuracy at yung ginawa ng PPCRB na may 99.97% na accuracy din po. You answered my next question, which is my second to the last question, no? If it is contrary to the law or will the law allow this? And you say, not contrary to the law. At kanina sabi po ninyo, nasa kapangyarihan ng COMELEC na gawin ito. My last question, sir. So, kasi like you said earlier, no, parang wala namang electoral protest, no? And I was about to say, dati ang electoral protest, yun ang kailangan para nga resolbahin, no? And to do a final, to check and recheck, no, yung results. Pero when you do that, sir, so we're going to open ballot boxes in Region 1, representative sample. Ano pong titingnan na boto? Yung sa presidente lang or president, VP, senator, congressman, mayor, vice mayor, governor, vice governor, bukal, konsehal? Paano po yun? Lahat yun? Or ano bang... Kung sakali po, Ma'am Pia, doon sa ilalagay nating guidelines na ilalabas ng COMELEC na kung sakaling sasang-ayunan tayo ng mga kasamahan ko, papipiliin po natin yung petitioner ng isang posisyon lang doon sa napakadaming posisyon sa mismong balota na yan. Upang yun na lang po ang bilangin muna. Yun na lang po dahil yun naman po yung kine-question nila. And then tingnan natin kung talagang tumutugma yun. At tama ba yung bilang ng mga makina. At hindi pa nila sinasabi kung anong posisyon ang gusto nila, kung saan sila may duda. Wala pa naman po silang Wala pa. binabanggit pero ilalagay po natin sa guidelines na that we will offer that option to them. And only Discretion one. na po nila. Only one position. Only one. Oo. Well, Maganda po I can guess president yan. They wouldn't be interested in the other position siguro. But, well, let's see what they say. Final words, Chairman George Garcia? Mga kababayan po natin, sa mga botante, ito po yung pagkakataon natin, 10 araw, piliin natin ng tama ang mga ihahalal natin. Napaka-importante po ang barangay. Sila po ang frontliners natin, lalo na po ang mga sangguniang kabataan, sila po ang kinabukasan po natin. Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Sir, maraming salamat po sa inyo. Thank you very much, sir.